Kumusta kayo, mga future CPAs at lawyers? Alam kong puspusan na ang review ninyo para sa boards, kaya naman ginawa namin to para sa inyo. Tatalakayin natin ang naging evolution ng mga batas sa buwis dito sa Pilipinas sa paraang mas madaling tandaan. Sige, umpisahan na natin. Ito yung magiging takbo ng usapan natin. Magsisimula tayo sa pundasyon, yung NIRC ng 1997, tapos dadaan tayo sa mga malalaking reforma tulad ng Train at Create Law, hanggang sa makita natin yung itsura ng tax landscape natin ngayon. Okay, first stop. Dito nagsisimula ang kwento natin sa National Internal Revenue Code of 1997. Ito yung Republic Act 8424. Isipin nyo, ito yung naging Biblia ng pagbubuwis sa Pilipinas sa loob ng 20 taon. Pero syempre, lumilipas ang panahon. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2010s, lumakas na talaga yung panawagan para sa isang malawakang reforma. Marami nang nagsasabi na kailangan na ng mas bago at mas akmang sistema ng buwis para sa bansa. At ito yung naging mantra, yung pinaka-goal ng Comprehensive Tax Reform Program or CTRP. Kasi nakita nila, yung lumang sistema masyado ng komplikado. Ang layunin, gawing mas simple ang pag-file, mas patas para sa lahat at mas episyente para makahikayat ng investments at makatulong sa pagbawas ng kahirapan. At diyan na nga papasok ang unang malaking pasabog ng CTRP, ang Republic Act No. 10963 o yung mas kilala natin bilang Train Law, Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Ito yung talagang nagbago ng laro. At alam nyo ba ang bilis ng pagkakapasa ng TRA law? Tingnan nyo yung timeline. Ginawa siyang urgent ng administrasyon noon kasi kailangan ng pondo para sa kanilang Build program. Kaya ayon, mabilis na proseso at pagpatak ng January 1, 2018, efektibo na agad. So ano-ano nga ba yung mga binago ng Train Law? Ito na, himayin natin. Para sa exam nyo, ito yung mga key concepts na dapat nyong masterin. Unahin natin yung estate tax. Dati kasi napakakomplikado niyan. May mga baitang-baitang pa, may mga bracket. Madalas, nagiging sakit ng ulo pa sa mga pamilya ang pag-aasikaso ng paglipat ng ari-arian. Anong ginawa ng TRA? Ginawa niyang simple. Isang numero lang ang kailangan niyong tandaan. 6%. Flat rate. Yan na yon. At ito, kitang-kita yung pagpapasimple, hindi lang estate tax, pati donors tax, ginawa na ring flat 6%. Mula sa isang magulong sistema na may iba't ibang rate, naging isang pare-parehong porsyento na lang. Malaking pagbabago yan. Sunod, at ito siguro yung pagbabagong pinakanararamdaman ng halos lahat ng empleyado sa Pilipinas, yung pag-amyenda sa personal income tax. Ito yung game changer. Tandaan ninyo to, yung unang 250,000 pesos ng taon ng kita, naging tax-exempt na. Zero tax. Isipin nyo ang epekto niyan. Biglang-bigla, 83% down ng mga taxpayer noon ang hindi na kailamang magbayad ng income tax. Malaking bagay to. Sunod sa Value Added Tax o VAT. Ang naging diskarte dito, nilinis yung sistema. Maraming special exemptions ang tinanggal para lumawak yung tax base. Pero para protektahan ng mga tao, itinaas yung threshold para sa maliliit na negosyo at inexempt pa rin ng mga esensyal tulad ng gamot, edukasyon at pagkain. Okay, so teka, kung binabaan ang income tax at iba pang buwis, saan ngayon kukuha ng pondo ang gobyerno para sa mga proyekto nito? Magandang tanong yan. At ito ang sagot. Sa consumption taxes. Dito binawi ng gobyerno. Tinaasan o nagpataw ng bagong excise tax sa mga produkto tulad ng matatamis na inumin, sigarilyo, petrolyo at sasakyan. So, yung bigat ng buwis, inilipat mula sa kinikita mo papunta sa ginagastos mo. Pero hindi pa dyan natapos ang reforma. Noong 2021, may dumating na second wave. This time, ang focus naman ay lumipat mula sa mga individual papunta sa mga korporasyon. Ito na yung Republic Act No. 1154 o ang Create Act. Importanteng tandaan yung buong pangalan para sa exam. Ang goal ng Create ay gawing mas kaakit-akit ang Pilipinas para sa mga negosyo at investments sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga corporate taxes at incentives. So ano ba ang ginawa ng Create? Nagbigay ito ng ginhawa sa mga negosyo, lalo na't kasagsagan to ng pandemya. Una, binabaan ang corporate income tax. Pangalawa, pansamantalang binawasan ang percentage tax. At pangatlo,
Inalis na yung Improperly Accumulated Earnings Tax o IAT. Lahat yan para tulungan ang mga kumpanya na makabangon. Kaya ngayon, kung titingnan natin, ano na ang itsura ng sistema ng buwis sa Pilipinas? Well, masasabi nating hinubog ito ng husto ng dalawang makasaysayang batas na yan, ang Train at Create. At ito yung naging epekto. Sa isang banda, naging matagumpay siya sa pagpapataas ng koleksyon ng gobyerno para sa mga programa. Pero, hindi rin maiikakaila na kasabay nito ang naramdamang pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Yan yung dalawang mukha ng reforma na dapat niyong tandaan. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Para sa inyo na malapit ng maging mga profesional sa larangang ito, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa patuloy na pagbabago ng ating ekonomiya, ano kayang susunod na kabanata para sa batas sa buwis ng Pilipinas? Pag-isipan nyo. Good luck sa inyong exams!